May napapansin ka ba sa SM? Di ba walang mercury drug doon? At baka narinig mo na rin ng chika tungkol sa matinding away na nangyari di umano between Henry C., founder ng SM, at Mariano K., founder naman ng Mercury Drugs. Ano nga ba talaga ang punot dulo ng kanilang di umanong alitan na tumagal ng 5 dekada? Tara, alamin natin ang mga sikreto at kwento na ngayon mo lamang malalaman. Henry C. ng SM versus Mariano K. ng Mercury Drugs. Itinatag ni Mariano K. noong 1945 ang Mercury Drug na nakilala bilang superhero sa mundo ng pharmacies dito sa Pilipinas. With more than 1,200 branches nationwide, siya ang numero 1 choice ng maraming Pilipino pagdating sa gamot. Sabi nga ng tagline nila, sa Mercury Drug, ang gamot ay laging bago. How about Henry C.? Si Henry C. naman, ang undisputed retail king dito sa Pilipinas. Henry founded the SM Supermalls noong 1985, pero imbis na kunin niyang Mercury as part of the drugstores in his mall, ay nakipag-joint venture na lamang siya sa Watson, isa din sikat na drugstore dito sa Pilipinas. Ano kaya yung rason? May mga kumakalat na may mas malalim pa daw na dahilan kung bakit wala ang Mercury Drug sa SM. So ito na nga ang chismis na sumikat noon tungkol sa bangayan ng Mercury Drug at SM. Ganito kasi yon. Lumapit daw noon si Henry C. kay Mariano K. ng Mercury Drug para humingi ng permiso na gawing shoe store ang space sa tabi ng branch nila noon. Dahil nga wala pang kaya si Henry C. noon, gusto niya magkaroon ng pwesto sa harap ng Mercury doon sa may kalsada. Pero ayon sa kwento-kwento, tinanggihan daw ni Mariano K. si Henry C. At hindi lang basta tinanggihan ha, tinaboy pa raw siya ni Mariano K. At yung pagtaboy na yon kay Henry C., hindi niya na makalimutan. Sabi nga ng ilan, nakatanim na sa puso't isipan niya yung pagmamaliit daw sa kanya ni Mariano K. noon. Dahil dito, naging personal di umano ang hidwaan. And after a few years, nung biglang naging mabilis ang paglaki ng kumpanya ni Henry C., blacklisted na daw ang Mercury Drug sa lahat ng SM Supermalls na pagmamayari ng C family. Ibig sabihin, bawal ang Mercury sa lahat ng mall nila. May panahon pa daw na si Mariano K. naman ang nag-inquire para maglagay ng Mercury Drugs sa SM. Pero this time, si Henry C. naman daw ang tumanggi. Yan ang kumakalat na intriga at teorya o chismis ng napakaraming Pilipino tungkol sa kwento ng Mercury at SM. Pero spoiler alert, hindi lahat ng chismis totoo. Kasi wala naman talagang ganitong eksena na nangyari. Gusto mong malaman ang totoong kwento? Ano nga ba talaga ang tunay na dahilan kung bakit walang Mercury Drug sa SM? Ang tunay na rason, hindi sila nagkasundo sa rental fee. Sinabi ni Mariano K. na hindi daw makatwiran ang singil ni Henry C. Kaya hanggang ngayon, wala silang mga Mercury Drug na branches sa mga SM malls dahil hindi sila nagkakasundo sa presyo ng rental fee. Ayon sa mga nabasa ko na sources, ang rental fee kasi ng SM ngayon ay pwedeng umabot ng 60,000 pesos to 200,000 pesos per month, depende pa sa square meter plus VAT, electricity, aircon, at kung may kasundo ang profit sharing din. Kaya instead of renting, nag-invest na lamang si Mariano K. sa pagbili ng mga lupa at pagpapatayo ng sarili niyang stores sa mga prime locations dito sa Pilipinas. Kaya naman, Mercury Drug remains on top since ang focus talaga nila ay magbenta ng mga gamot. Habang ang Watsons naman ay more focused on cosmetic products but still a leading competitor since located nga siya sa mga SM mall ni Henry C. Classic competition, no? Pero this time, buwagin natin ang kompetisyon by comparing their revenue. Ayon sa Forbes, umabot ang revenue ng SM Investments ng up to 576 billion pesos. Wow. Grabe no, ang laki. Samantalang Mercury Drug naman ay may 132.73 billion pesos na revenue noong 2017. Kaya in terms of their own individual net worths, Mariano K. passed away at the age of 96 years old with a net worth of 50.4 billion pesos. Samantalang si Henry C. naman ay namayapa at 94 years old with a net worth of 1.08 trillion pesos. Grabe no, pareho nilang inabot yung 90s nila. Pero at the same time, yung isa, bilyonaryo. Yung isa naman, trillionaire. These two legends may have left already, but their business empires remain a legacy and their entrepreneurial story will forever be a history. Anyway, kung sobrang yaman mo at negosyante ka, magre-renta ka rin ba sa SM? Or maghahanap ka na lang ng sarili mong prime location? Gaya ng ginawa ni Mariano